Ang alamat ng Bulkang Taal. Mayroon isang datu na bukod na maganda ang kanyang reputasyon, mabuti siyang pinuno, maayos at maganda ang pamamalakad sa kanyang nasasakupan. Datu Balinda ang tawag sa kanya. Ang kanyang balangay ay matatagpuan din ang balangay ng Batangan. Isang anak na babae ang madalas pagtuunan ng datu. Bukod sa kaisa-isa lamang, magigiliw ka sa taglay nitong katangian. Maganda, mayumi at mahinhin si Taalita at mapagmahal sa sariling tradisyon at kultura. Prinsesa Lita o Taalita ang tawag sa kanya, na ang kahulugan ay taal sa Tagalog at puspos ng ugaling kinagisnan. Masasabing si Prinsesa Taal ay mahahalin tulad sa pausbong na bulaklak na wala pang nakakadapong bubuyog upang higuping ang tamis ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang kutis ay sariwa at humahalimuyak. Dahil ang tirahan nila ay malapit sa lawa, nakahiligan ng Prinsesa Taal ang mamangka pag malapit nang lumubog ang araw sa lawa ng bunbon. Mayroon isang pagkakataon, pagkatapos mamangka, ay luhaang humarap si Prinsesa Taal sa kanyang ama na si Haring Balinda. Ama, mapatawad po sana ninyo ako. Mayroon po akong kasalanan na nagawa. Pagkagalit ay huwag mo sanang magawa. Anak, bakit ka umiiyak? Ano ba ang nagawa mong pagkakamali? Mahal kong ama, nahulog po ang singsing ko sa lawa habang ako'y namamangka. Sagot ni Prinsesa Taal na animoy nahihintakutan. Ano? Dapat ay naging maingat ka. Iyan na lamang ang bagay na nagpapaalala sa amin ng iyong ina sa aming pagmamahalan. Ilan ninuno na natin ang napasali-salin sa singsing na iyan. Saksi iyan ng aming sumpaang binigkis ng nasira mong ina. Alam ko pong napakahalaga ng singsing. Minahal at pinakaingat-ingatan ko ang singsing gaya ng pagmamahal ko sa aking ina. Sagot ni Prinsesa Taal na lumuluha. Lumuhod si Prinsesa Taal sa harap ng ama. Anak, tumayo ka at huwak ng lumuha. Naguguluhan lamang ako sa narinig kong balita mula sa iyo. Alam mo ba ang singsing na iyan ay ibinilin pa sa akin ng iyong ina bago siya namatay. Sinabi niya sa akin na ipagkaloob ko sa iyo, tanda ng kanyang pagmamahal at pag-alala sa iyo. Tumahan na anak at ang pagkagalit ko ay kinalimutan ko na. Paamong wika ng datu. Niyakap ng datu si Taal na halos mapaiyak sa sandaling iyon. Huwag ka nang mabalisa. Hahanap tayo ng magagaling lumangoy upang sisisrin ang nahulog mong singsing. Paliwanag ng datu. Salamat ng marami po, ama ko. Ako po'y nagagalak sa pangunawa ninyo. Ilang sandali pang lumipas. Anak, hindi ba dapat ikay mag-asawa na? Nasa tamang edad ka na para lumagay sa tahimik. Matanda na rin ako at kailangan ko ang isang matapang na datu na siyang hahalili sa akin. Kailangan mo rin ng makakasama pag ako'y lumisan na. Pakiusap ng datu. Siya pong mangyayari, ama ko, sagot ng prinsesa. Nagpaanunsyo kaagad ang datu sa anmang dako upang ipahayag ang kanyang nilalayon. Ipinaalam na kung sino ang makakakuha sa singsing ang nahulog sa salawa ng bunbon ay siyang mapapangasawa ng mayuming prinsesa. Ang balitang ito ay agad kumalat sa anmang dako ng kapuluan. Maraming dugong bughaw ang dumating mula sa iba't ibang lugar. Kasama rito ang mga morong Datu Mayla sa Jolo at Tawi-Tawi. Hindi rin nagpahuli ang angkan ni Bukaneg mula sa Kabisayaan at Kabikulan. Hindi rin nagpadaig ang Kapampangan at dumating si Daw Pisot upang subukan ang kapalaran. Sa sinamang palad, walang sinuman ang nagtagumpay upang maibalik ang singsing ng prinsesa. Marami ang araw ang lumipas sa paghihintay ng mag-ama. Pagkainip ang kanilang naramdaman. Di kalaunan may isang datu ang humingi ng tulong sa mga anito. Panalangin tulungan siyang masisid ang nawawalang singsing mula sa prinsesa. Datu Mulawin ang ngalan ng laslaki at nagmula siya sa nasugbo. Matyaga niyang nilusong ang lawa ng bunbon. Mula umaga hanggang hapon. Walang tigil sa paglangoy. Habang sa pagsisisid ni Datu Mulawin ay may nahuli siyang buteteng laot na malaki ang tiyan. Nagtaka ang lalaki dahil sa maliit na butete ay malaki na agad ang tiyan nito. Ginawa niyang hiwain ang tiyan nito upang malaman ang laman. Ngunit laking gulat niyan nang matagpuan doon ang nawawalang singsing ng prinsesa. Isang himala ito. Laking tuwa ni Datu Mulawin. Ito kaya ang tugon sa panalangin ko at magandang hangarin sa Prinsesa Taal? Kaya't ang pangako ng pinunong datu ay nangyari.
Agad ipinakasal si Prinsesa Taal kay Mulawin. Nagdiwang ang buong balangay. Mayroon sayawan at kantahan, lahat maligaya sa nangyaring okasyon. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nasaksihan ng buong balangay, ang magagandang pamamalakad ni Dato Mulawin at masayang-masaya si Prinsesa Taal sa piling ng asawa. Subalit ang pagsasama ay hindi lagi masaya. Madalas ay may problema ring dumadating na siyang nagiging balakid sa pagsasama. Isang gabi, maliwanag ang sikat ng buwan, namasyal ang mag-asawa. Ang gabing iyon ang simula ng gulo sa kanilang pagsasama. Mayroon isang matandang nuno pala hanggang nagmamay-ari ng lawa ng Bunbon. Matagal niyang sinusubaybayan ang takbo at pangyayari sa palasyo, masayang pagsasama ni Dato Mulawin at Prinsesa Taal. Ang matandang nuno pala ay naiinggit sa sarap ng buhay sa palasyo at masayang pagsasama ng mag-asawa. Nang gabi ring iyon ay namangka ang mag-asawa sa lawa. Habang sumasagwan si Dato Mulawin, siya naming kumakanta ang prinsesa, kasabay ang tugtog ng kumintang. Nang makita ng prinsesa ang magandang bulaklak ng lotus, dahil nabighani ito, pilit niyang inabot. Sa kasamaang palad, ang prinsesa ay nahulog at lumubog. Bilis naman tinalon ni Dato Mulawin ang asawa upang sagipin. Subalit kapwa sila lumubog. Lumubog sila dahil sa kapangyarihan ng matandang nuno na binalak silang mapinsala. Ang mga alipin na nakakita sa pangyayari ay agad ibinalita sa taga-roon. Marami ang nagtangkang sisirin ang dalawa upang makita ang bangkay, ngunit nabigo silang lahat. Mula noon, may isang pulo ang lumitaw sa gitna ng Lawa Bunbon. Ang tawag nila rito ay Bulkan Taal. Pangalang ibinigay ng datong pumalit kay Mulawin. Tanda na rin ito para laging maalala si Dato Mulawin at Prinsesa Taal.